Hollywood TV. Is something wrong, Beatrix? Ang boses ni Carter ang nagpabalik sa aking pag-iisip. Mukhang abala siya, at medyo nag-aalala. Pero malamang imagination ko lang yun. Siya ay casual na nakaupo sa loob ng malaking van ni Madam Stella, ngunit lumilitaw itong mas maliit habang siya ay nasa loob, at ang espasyo ay tila sumikip mula sa kanyang presensya. Lahat ay mali sa simula pa lang, Carter. Paano mo maipapaliwanag ang picture natin sa loob ng iyong wallet? Na-photoshop ba ang picture at isa ka talagang obsessed na psychopath? O may ilang nakatagong katotohanan na kailangan kong malaman pa, at ang katotohanang iyon ay mas masahol pa kaysa sa naisip ko? Let's say ikaw talaga ang ex-husband ko, na walang awa na iniwan ako noon. Malaki ang posibilidad na ikaw, ngunit wala akong sapat na ebidensya na patunayan mo pa, maliban kung nagsisimula kang magkahawig ng aking anak. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko ngayon. Yun ang gusto kong sabihin noong una, pero napagdesisyonan kong ibuka ang mga labi ko. Hindi ako handang harapin ang isang estranghero. How ironic, pinayagan mo lang ang isang estranghero na halikan ka kagabi, isang bahagi ng aking sarili na sinusubukang ipaalala sa akin. Alam ng Diyos kung ano ang posibleng mangyari kung hindi siya aalis. Umiling ako at inalis ang mga iniisip. Nothing, Carter. I'm fine. Sagot ko sa nakakagulat na kalmadong paraan na nanalo sana sa akin ng Oscars Awards bilang Best Actress with my acting. Sigurado ka ba? Hindi siya kumbinsido. Ang kanyang mapupusok na asol na mga mata ay hindi umaalis sa aking paningin. Nilabanan ko ang matalim niyang titig sa hindi kumukurap na mga mata, habang patuloy niyang binabasa ang ekspresyon ko. Of course, naiirita akong bulalas. Inilibot ko ang paningin ko sa langit. Hindi lang siya tumigil sa pagsasalita. Kailangan ko ng kapayapaan at hindi niya ako binibigyan. Hindi na siya nagsalita at mas ikinagulat ko. Sa halip, nagkibit balikat siya at ibinaling ang tingin sa magagandang tanawin sa labas ng bintana na parabang mas kawili-wili ito kaysa sa akin. Sumandal ako sa malambot na upuan at ibinaling ko ang atensyon ko sa labas ng bintana para i-enjoy ang view. Ngayong humupa na ang ulan at ang maliwanag na araw ay dumapo sa mas mataas na asol na kalangitan, mayroon akong pagkakataong masilayan ng mabuti ang nakamamanghang tanawin. Ngunit sa kabila ng napakagandang tanawin, maaaring mag-alok ang paligid, hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari kaninang umaga. Ang nakakagulat na natuklasan ay nag-iwan sa akin ng nanginginig hanggang ngayon. Sino ba naman ang masisisi sa akin kapag nalaman ko lang na hindi ordinaryong tao ang lalaking akala ko hardinero? Hindi na ako magtataka kung may hawak siyang isang kahon na nakakamatay na sikreto sa kanya. Gusto kong malaman ang totoo at hindi ako makakapagpahinga, hanggat hindi ko natutuklasan ang tunay na pagkatao ni Carter. May nararamdaman ako na siguradong magugulat ako matapos malaman ang mga sikretong itinatago niya. Mayroon akong isang solusyon upang tapusin ang problemang ito. Panahon na para gumamit ng mas praktikal na paraan. Kailangan kong mag-hire ng lalaki para dito, para tulungan akong matuklasan ang katotohanan. Ang mas maaga kong mahanap ang private investigator, mas mabuti. Matapos ang tila walang katapusang mga oras ng pag-upo ng aking manhid na puwitan sa loob ng upuan, sa wakas ay narating namin ang marangyang estate house ni Madam Stella na nagpapaalala sa akin ang eleganteng mansyon ng Queen. Hindi ito ang pinakamalaking bahay na nakita ko sa aming daan, ngunit ito ang pinaka-regal na hitsura at eleganteng pinalamutian. Ang tatlong palapag na bahay ay nakatayong buong pagmamalaki na napapaligiran ng hanay ng mga puno. Nakakaaliw na tanawin ang mga puting dingding at malalaking bintana. Ang mahabang paghihintay ay sulit ang lahat. Itinuro kami ni Madam Stella sa aming silid pagdating namin. Iginiit na kailangan namin ng pahinga. Sino ba naman ako para makipagtalo? Kailangan ko ng isa pagkatapos ng halos late na nakatulog ako kagabi. Tinulungan ni Carter na ilipat ang suitcase namin sa loob ng kwarto, pagkatapos ay umatras siya patungo sa kwarto niya na nasa tabi lang ng sarili ko sa ikalawang palapag. Nagpalit ako ng walking shorts at maluwag na t-shirt bago humiga sa queen-size bed kung saan natutulog ang anak ko. Si Faith Vienna ay natutulog sa van, sa mga bisig ni Madam Stella, kahit na inilipat siya sa kama ay hindi man lang siya gumalaw. Siguradong pagod na pagod siya sa mahabang paglalakbay. Ipinikit ko ang aking mga mata para makatulog ako, ngunit nabigo akong makamit ang aking layunin matapos kong mapansin na medyo hindi na ako inaantok. Marahil, nag-a-adjust na ako sa bago kong kwarto, isang bagong kapaligiran. I gave up, forced myself at lumipat sa telebisyon. Pagkabukas ko ay umupo ulit ako sa kama at sumandal sa headboard. Nagulat ako na parang isang malakas na kidlat nang sumalubong sa akin ang pamilyar na mukha ng isang babae. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha niya habang nabubuhay ako. Ang alaala ng isang panaginip ay kumislap sa aking mga isipan sa malinaw,
at katangi-tanging mga detalye upang kumpirmahin ang aking mga hinala. Isang mahinang bulong ng paggalaw sa paanan ng kama ang nakakuha ng atensyon ko. Nakaupo sa kama ang isang napakagandang babae na may matutulis na mga katangian at tisya na kulot na buhok na bumabalot sa kanyang maliit na mukha. Nakasuot siya ng puting virginal wedding gown, ang kanyang mga daliri na nakasuot ng puting guwantes ay nabahira ng sariwang dugo. Isa iyon sa mga eksena sa panaginip ko kung saan unang beses kong nakita ang mukha niya. This time I was so sure na hindi ako pinaglalaroan ng imahinasyon ko. From her Titian hair to her sharp stunning features, I know that I'm looking at the right her. Siya ay nagtataglay ng malaanghel na mukha na mahirap kalimutan. Pero duda ako kung may malaanghel sa kanya. Binigyan niya ako ng impresyon ng isang nahuhumaling at ambisyosong babae, ang uri na hindi kailanman mapagkakatiwalaan. Ang babae sa telebisyon ay ang parehong mukha na nakita ko sa aking panaginip. Hindi ako maaaring magkamali, siya iyon. Ang mas ikinagulat ko ay kasama niya si Vince Anderson, ang lalaking nakilala ko dati sa isang party. Ang caption na nag-flash sa TV screen ay nagsasabing siya ang wife ni Vince Anderson. Anong coincidence? O hindi ba ito nagkataon lamang kundi kapalaran? Tandang-tanda ko pa ang tingin sa akin ni Vince noong una kaming magkita. Namutla siya sa ilalim ng balat niya na parabang nakakita siya ng multo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gulat na ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin sa akin. Isang bagay ang natitiyak ko habang kasama ko ang kanyang company, I never liked the man. Kahit may maglagay ng shotgun sa ulo ko hindi ko siya magugustuhan. May isang bagay na mapanganib na nagbabanta sa kanyang aura. Parang siya yung tipo ng lalaki na hindi gagawa ng mabuti. Ang babaeng kasama ni Vince ay may pagkakatulad. Binigyan nila ako ng negative vibe. Hindi ako kailanman nagkamali sa paghusga sa mga tao, mayroon akong malakas na intuition, at ang aking instinct ay hindi maaaring magsinungaling. Kapag naramdaman kong hindi ko mapagkakatiwalaan ang isang tao, sigurado akong hindi sila karapat-dapat pagkatiwalaan. Sinamaan ng tingin ni Vince ang babae. May kakaiba sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Kahit na ang isang bulag ay maaaring makita na ang kawalan ng pagmamahal sa pagitan ng dalawa, sila ay hindi isang love match. Siya ang CEO ng Anderson Enterprise. Ang lehitimong anak ni Ibrahim Anderson, isang mayaman at makapangyarihang negosyante na nagtatag ng matagumpay na negosyo ng pamilya. May kapatid siyang illegitimate. Ang kanyang pangalan ay Gabriel Carter Anderson. Napatigil ako sa panunood ng interview nang mabasa ng mata ko ang pangalan. Gabriel Carter Anderson, inulit ko. Ang pangalan ay nakakagulat na pamilyar. Nakalimutan ko kung saan ko narinig ang pangalang iyon. May illegitimate brother si Vince tapos nasaan siya? Bakit siya nakatago sa ilalim ng spotlight? Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa aking isipan. No, it could not be. Parang hindi talaga pwede, baka tumatakbo na naman ang imahinasyon ko. Ngunit, mayroon silang hindi maikakailang pagkakatulad sa pisikal na katangian. Marahil ay may posibilidad na magkarelasyon ang dalawa. Natagpuan ko ang aking sarili na kumakaway sa gilid ng kama kung saan naroon ang aking malaking suitcase. Hinalungkat ko ang loob hanggang sa mahanap ko ang laptop ko at inilabas iyon. Tila lumakas ang tunog ng nagbibiro kong pintig ng puso nang umupo ako sa ibabaw ng kama, at binuksan ang aking laptop para simulan ang aking pananaliksik. Kung tama ang paunang palagay ko, natuklasan ko ang link sa pagitan namin ni Vince Anderson. Ang isang pagtuklas ay maaaring humantong sa isa pa. Ang mga maliliit na piraso ay kinakailangan upang maging buo ang isang palaisipan. Ang buong piraso nang ay mahuhulog sa lugar bago ko ito malaman. Ang kailangan kong gawin sa ngayon ay mangalap ng mahahalagang impormasyon. Nanginginig ang mga kamay ko sa pangamba habang nagtatype sa keyboard. Halos hindi ako makahinga habang nagtatype ako ng search. Huminga ako ng malalim bago ko tuluyang hinayaan ang sarili kong tingnan ang resulta. Mga resulta ng picture ni Gabriel Carter Anderson. Namuo ang malamig na pawis sa aking mga templo nang sumalubong sa aking paningin ang pamilyar na mukha ng isang lalaki. No, nakatakip ako sa bibig ko gamit ang mga palad ko sa gulat. Ang greatest fears ko sa wakas ay nabuhay. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi na ako makakatakas. Ang nakagugulat na pagtuklas ay imposibleng mahirap para sa akin na matunaw. Tinitigan ko ang mga pictures na nakaawang ang mga labi at walang tunog na lumalabas sa aking bibig. Si Carter ay nagtago ng maraming sikreto sa simula pa lamang. Dumating ang 3:00 ng hapon. Isang mahinang katok pagkatapos ang tumunog sa pinto. Dapat si Elisa yun. Dahil sa tuwa, nagmamadali akong umalis sa kama at naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Nakatayo si Elisa sa pintuan, kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwa. Nasa likod niya ang malaking suitcase niya. Nagliwanag ang mood ko nang makita ko siya. Pasok ka, Liz. Hinila ko ng mas malawak ang pinto, bumulong siya ng thank you bago pumasok.
Dali-dali siyang pumasok sa pinto habang hinihila papasok ang kanyang malaking suitcase. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa huminto siya sa paanan ng kama bago isara ang pinto. Napansin ko na suot niya pa rin ang kanyang school uniform, sophisticated tight-fitted long sleeves at black pencil-cut skirt, perpektong nakakapit ang damit sa kanyang balingkinitang frame. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang naka-ponytail gamit ang isang pink ribbon. Si Elisa ay kumukuha ng fashion designer sa Harvey University, at siya ang classroom president sa kanilang section. Siya ay matalino, palabiro, at malikhain. Iyan ang mga dahilan kung bakit siya nag-e-excel sa kanyang pag-aaral. Bukod pa riyan, pinanganak din siyang talented. I've seen a few samples of her sketches and I'm quite impressed by her designs. Namiss kita Bea, namiss din kita Liz. Niyakap namin ang isa't isa ng mahigpit. Ilang buwan na kaming hindi nagkikita pero parang ilang taon na. Nang matapos ang yakap, lumipat si Elisa sa kama at marahang kinuha si Faith Viena. You too my princess, I miss you too. Nakangiting sabi niya at tinapat ang tungki ng ilong niya sa cute na nakataas na ilong ni Faith. Humahagik-gik ang baby. Umupo si Elisa sa gilid ng kama, pinanood ko siyang nakikipaglaro sa anak ko saglit. Hindi ko maiwasang mapangiti habang nakatingin sa kanila. Beatrix, I haven't thanked you enough for sharing this room with me. I just want to let you know forever na akong may utang na loob sa'yo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Liz. Iniligtas ng magulang mo ang buhay ko. Kung hindi nila ako nahanap noong gabing iyon ay walang pagkakataong makilala si Faith Viena at ang aking buong pamilya. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya sa akin. Nagkataon lang na nandoon sila. Kung sino man ang nasa posisyon nila ay gagawin din iyon ni Bea. Oo, pero hindi doon nagtatapos ang kabaitan nila. Kinulong nila ako pagkatapos kong mawala ang alaala ko. At saka kita nakilala. Ikaw ang naging kapatid na hindi ko nagkaroon. Magiliw, ngumiti si Elisa, ang kanyang mga mata ay lumukot sa sulok. Paiiyakin mo ako kapag hindi ka tumigil. Pang-aasar niya. Sinasadya ko naman. Sumagot ako. Tumawa kaming dalawa. Naghain ng hapunan bandang 6:00 ng gabi. Pinasaya ni Madam Stella ang kanyang mga bisita sa isang marangyang handaan. Ang hapunan ay halos perpekto kung hindi para sa ideya na si Carter ay nakaupo sa upuan sa tapat ko. Kung napansin ni Elisa ang tensyon sa pagitan namin ni Carter ay wala siyang sinabi. That makes me safe, for now. Ang katakam-takam na bango mula sa pagkaing nakahain sa mesa ay tumagos sa aking ilong. Kung medyo iba ang sitwasyon at hindi ko lang nadiskubre na posibleng si the gardener pala ang ex-husband ko, I would enjoy the food served at the dinner table. Awkward na katahimikan ang bumalot sa kapaligiran. Naramdaman siguro ito ni Madam Stella, kaya naman siya nagsalita. Are you enjoying the food? Most of these dishes are from French cuisine. I just hope you like it. Hindi nababagabag sa kakaibang kapaligiran na nagbigay siya ng malugod ng ngiti sa kanyang mga bisita. Don't worry madam, I assure you the foods are excellent. Magalang na wika ni Carter. Sigurado akong may sasabihin si Beatrix tungkol dito. Nakatingin siya sa akin. Inilibot ko ang paningin ko sa langit. Napakarami para sa aking pag-asa para sa isang tahimik na hapunan. Tama si Carter Madam Stella. Ang sarap ng pagkain. Oh salamat, bulalas niya at pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain, inihain ni Madam Stella ang isang bote ng mamahaling vintage wine na magalang kong tinanggihan. I apologize madam, pero hindi na ako makapagtatagal. Bumalik na ako sa kwarto ko. Nag-aalala ako kay Viena. Tumango si Madam Stella bilang pag-unawa at pinayagan akong umalis ng maaga dahil hinihintay ako ni Faith Viena sa itaas. Tumayo ako sa kinauupuan ko at iniwasan ang mga mata ni Carter hanggat kaya ko, bago tuluyang lumipat ng diretso sa pinto. Nang makarating ako sa aking silid, pinayagan kong umalis ang katulong at nagpasalamat sa kanya sa pagbabantay sa aking anak. Ang aking daughter ay nakatulog. Lumapit ako sa kanya at inilipat siya sa malapit na crib. At pagkatapos ay umupo ako doon sa kama at pinanood ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Makalipas ang kalahating oras, bumukas ang pinto ng kwarto ko. Hindi ko na kailangan tumingala para makitang pumasok si Elisa. Sumara ang pinto bago papalapit ang tunog ng mga yabag. Naramdaman kong gumalaw ang kama nang umupo siya sa tabi ko. May isang bagay na hindi mo sinasabi sa akin Beatrix. Sabi ni Elisa, makinis at malambot at puno ng pangunawa ang tono. Marahil ito na ang perpektong pagkakataon para sabihin kay Elisa. Maaaring walang perpektong timing na tulad nito. Hindi ko sinabi sa kanya kaagad. Sa halip, bumangon ako mula sa kama at naglakad pabalik-balik. Nakahalukip-kap ang mga braso sa ilalim ng aking dibdib. Sabihin mo lang, Beatrix, udyok ni Elisa. Umalis din siya sa kama at hinawakan ang magkabilang balikat ko nang huminto ako sa paglalakad. Unti-unti kong binabawi ang mga alaala ko, Elisa. Ibig sabihin naaalala mo ang mahalagang bahagi. Naalala mo ba kung sino ang nagtangkang pumatay sa iyo?
Humigpit ang mga daliri ni Elisa sa aking balikat. Ang magaganda niyang mga mata ay kumikinang sa pag-aalala. Di ko dapat sabihin sa kanya, it will fill her with alarm, but I couldn't keep the truth either. Kung hindi ko sasabihin sa kanya ngayon, hahanap siya ng ibang paraan para matuklasan ang katotohanan. It's too complicated, Elisa. Kahit gaano ka-complicated, matyaga akong makikinig, Bea, mayroon tayong buong gabi. Huminga ako ng malalim, inilabas ko ang lahat ng lakas ng loob ko para magsimula. Nahanap ko ang babaeng nagtangkang pumatay sa akin. Shock shot sa kanyang mga mata, puro kawalang paniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Parang may lakas na tumakas sa kanyang mga binti, umupo si Elisa sa kama, lumipad ang kanyang mga daliri sa kanyang bibig. Oh my God! Alam niyang buntis ako, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pagpatay sa akin. 3 beses niya akong sinubukang barilin sa gabi ng kanyang kasal. Nanginginig ang binti ko habang ikinukwento ko ang maikling detalye na naaalala ko sa panaginip. Iniisip ko kung paano ako nakaligtas sa gabing iyon. Ang pag-iisip ay pinupuno ako ng pangamba. Dahil sa takot na malaglag ang mga paa ko, humakbang ako palapit sa kama at napahiga sa gilid. Beatrix, noong gabing matagpuan ka ni Mama sa deck ng cargo ship na pinagtatrabahuan niya bilang supervisor, nakahiga ka sa gitna ng mga basag na salamin. Mayroon kang 3 putok ng baril na dumudugo, na mahimalang nakaligtas ka. Siguro kung ano ang posibleng mangyari kung ang mamamatay tao hindi nakaligtaan ang kanyang target, at ang bala ay hindi basta-basta tumama sa iyong balat. At iniisip ko kung ano ang posibleng mangyari kung hindi ka nahulog sa tambak ng mga unan sa kama na iniutos ni Mama na ilabas sa deck bago ka mahulog from nowhere. Ang mga panginginig ay dumadaloy sa aking gulugod, at ang aking dugo ay lumalamig sa posibilidad. Bigla akong bumangon sa kama, sinusubukang alisin ang mga negatibong iniisip ko. Kinuha ko ang laptop na nasa night table at inabot kay Elisa na nataranta pagkatapos kong iabot sa kanya. Ang babaeng iyon, ako ay 100% sigurado na ang babaeng nagtangkang pumatay sa akin. Tinaas ni Elisa ang gulat niyang tingin sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin, Bea. Sigurado ka ba talaga? Si Angela Smith ito, hindi siya ordinaryong babae. May promising siyang modeling career bago siya naging secretary ng isang CEO. Bakit kanya papatayin? Panipik. Good question. Iyan ang sinusubukan kong alamin. I'm trying to find her ulterior motive. Nakakunot ang mga kilay sa pagkalito, iniwan ni Elisa ang kama, iniwan ang laptop, at naglakad pabalik-balik sa harap ng TV. It would be Gabriel Carter, sa palagay ko. Sa wakas ay huminto siya. Isang ideya ang tumama sa kanya. Yes, it would be Gabriel Carter. Ulit niya. You mean Carter? Yes, that reminds me of the question I've been itching to ask you. What was Mr. Anderson doing with you? Would you believe it if I tell you he was our gardener? Si Papa ang nag-promote sa kanya, tapos ngayon bodyguard ko na. Ito ay nagpapatunay na mas komplikado kaysa sa naisip ko, bulalas ni Elisa. Lumapit siya hanggang sa magkalapit ang mga palad niya na nakapatong sa aking mga balikat. Are you aware that before Angela married Vince, she was supposed to marry Gabriel Carter? Umiling ako, halos basahin ko ang lahat ng magagamit na articles online tungkol kay Gabriel Carter Anderson, ngunit wala akong nakitang anumang bagay na tumuturo sa koneksyon sa pagitan ni Gabriel at Angela. Si Gabriel Carter siguro ang dahilan kung bakit sinubukang patayin ni Angela ikaw, Bea. Posible kayang ikaw ang ex-wife na pilit niyang itinatago sa mundo. Posible yan, mahinang ungol ko. Isa lang ang paraan para matuklasan natin ang katotohanan. Nang magtama ang aming mga mata, bumungad sa mga mata ni Elisa ang pagkakaunawaan, at tumango siya. I think I could help you with that, Bea. May kilala akong private investigator. I shall contact him tomorrow. At dito na po, nagtatapos ang part 35 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.